May tanong po kayo kay Mayor Vico. Mayor, third term, last term. What's next? Yes, sir. What's next is the next 3 years, pagtitibayin natin yung mga nasimulan na pagbabago, reforma. Kailangan siguraduhin natin na ma-institutionalize. Ibig sabihin, dapat kung sino yung mga susunod na leader sa Pasig, sisiguraduhin natin na mas mahirap nang gumawa ng masama, mas mahirap nang maging korap, mas madali nang maging mabuti, at mas madali nang maging tapat sa LGU ng Pasig. Sabi nga namin dito, ang isang naging puhunan mo sa panalo mo ay yung good governance dyan sa lungsod. Ang problema, 3 taon mabilis lang po yan. Sana kumalat pa itong iyong advokasya ng good governance, Mayor. Opo, naniniwala naman po tayo na pag may good governance, lahat ng ibang programa, serbisyo, sa iba't ibang larangan ay susunod din. Gaya ng nakikita po natin dito sa Pasig, hopefully, nagbubunga yung mga pinaghirapan natin, yung mga pinaglaban natin na pagbabago. Pero yun nga po, gaya po ng sabi niyo, sir, napakaiksi lang ng 3 taon. Sa totoo, napakaiksi ng 9 na taon ng maximum ng isang mayor. Kaya kailangan siguraduhin natin na maging pang mga tagalan, maging sustainable sa pamamagitan ng pag-institutionalize ng mga ginagawa po nating reforma rito sa Pasig. Mayor Vico, si Atom po, no? Bawat eleksyon ay Mayor. merong challenges. Si Atom. Oo, talagang naging matindi rin yung labanan. At least nung yung run-up dun sa eleksyon, at least kung pagbabatayan yung social media, talagang matindi yung bakbakan dito sa Pasig. Ano po yung inyong natutunan? Ito po ang inyong pangatlong eleksyon. Meron po bang mga naging pag-unlad doon sa paraan ng pagkampanya at pagboto, kahit po dyan sa inyong lungsod, sa Pasig? Nako sir, kakaiba po yung 2025, talagang lahat ng pwedeng pagdaanan siguro na pagdaanan namin, lahat ng pwedeng ibato, lahat ng pwedeng kwentong iimbento, lahat, pero siguro sa laban na ito ngayong 2025, naipakita po natin na ang tao ayaw na sa tradisyonal na politika, ayaw na sa siklo ng korupsyon at maduming politika, ayaw na ng mga lumang kalakaran gaya ng vote buying, ayaw na nila ng lumang kalakaran gaya ng kickback sa gobyerno. Gusto nila ng makabagong politika, makabagong paggogobyerno, at handa silang suportahan ang mga kandidato na magpapakita ng makabagong